nakita natin ang dami nagpa-file ng mga candidacy. Paano ba ginagawa ng paano ginagawa ng COMELEC yung pagde-decide kung sino ang nuisance at saka sino yung valid na kandidato? Well, unang-una, no, hindi, siguro, gusto ko i-emphasize, parati ko sinasabi din mga estudyante ko sa election law, no? Una, walang power ang COMELEC mag-vet ng candidate. That's basic, no? Pagka-file ng certificate of candidacy, tanggap yan. Kandidato ka na pag tama yung nakasulat sa certificate of candidacy. Pati yung pagkuha ng nuisance, technically, ang COMELEC hindi nang hihimasok dyan until may mag-file to declare a candidate a nuisance, no? Yan yung general rule. Kaya lang, actually, if I may, no, nag-start yan tingin ko nung 1992, nung nagkaroon tayo yung first time na nagkaroon ng 24 senators na patatakbuhin. 24 pa yung 92, then 12 na lang nung succeeding years. Napansin ng COMELEC na ang daming nag-file ng pagiging presidente. Siguro ang count ko, kung hindi ako nagkakamali, mga 60 for president, siguro senator, mahigit 100, no? Ang tingin ng COMELEC doon, paano yung election return na dapat nakasulat lahat? Yung balota, okay pa noon dahil ang balota naman, blank lang. So, fix lang yung size niya. Isusulat mo yung gusto mo. Pero sa election return, nakalista lahat yan. So, ang election returns natin noon, 8 copies, 6 pages at the very least. So, 42 sheets of tally sheet yan. Pag nadagdagan pa yan, parang at yung dami ng pages, depende yan sa dami ng kandidato. So, paano gagawin dito? So, nagkuhan dyan yung tinatawag natin yung motto proprio, kuhan ng COMELEC para on its own siya mismo yung petition to declare. No, petition, hindi automatic yun. Ipipetition pa, may hearing. Kaya ito nagkaroon pa ng desisyon yung sa pamatong para lang i-validate yung ganong process kasi unusual, hindi yun ginagawa talaga, no? Pero ginagawa lang yan ng COMELEC sa mga presidential at senatorial election yung national. Sa local hindi nagbe-vet. So mahirap sagutin yun, Kwan, kasi ako mismo nahihirapan ako nung nandun ako, no? Marami akong example na talagang nag-aaway kami nung staff ko kung i-declare na nuisance o hindi dahil may mga kahit nga yung Kwan yung gustong palitan yung dry and wet season natin to winter, spring, summer, and Kwan na raw para mas maging third world country tayo, first world country. May mga ganun actually, pati yun, hindi mo pala kasi hindi pa siya declared judicially as insane. Or ayaw ko gamitin nyo, pero ganun yung nasa batas Talagang wala kang basihan sa batas. So, inaasahan mo na lang na hindi magko-complain. Atin lang, no? I can say this. But that is also a way by which COMELEC can make sure that it is easier for voters to vote. Kasi nahihirapan din yung botante pumili sa dami ng mga kandidato na alam mo naman, karamihan doon, well, let's face it, I cannot defend this, no? Pero hindi talaga serious. Pag tatanungin mo sila, serious sila, no? May sumagot sa akin dati, sabi, bakit mayayaman lang bang may karapatan tumakbo? Hindi ko masagot. Yeah. Yung ganon. Now, nung nagkaroon tayo ng automated election, nung kailangang i-print na yung mga pangalan ng mga kandidato sa balota, mas lumaki yung problema. Kasi gaano kahaba yung balota at gaano liliit na yung font. So, parang kailangan na ba ng magnifying lens pagboto? Alam nyo, sa ibang bansa, ang pinaka-usual na issue sa election at nagiging kaso to, yung ballot form Kasi pag maliliit, hindi nagkakaroon ng panahon pagkakataon nilay-nilay sa pagboto yung ating mga malaking issue yan. Sa atin kasi parang wala tayong pakialam kahit ang liliit ng vote As it is, medyo problematic na yung ballot phase natin sa tutuusin. So ganun yung nasa utak ng COMELEC. They are just doing that, except that for
the last few years, naglabas ng decision ng Supreme Court, sunod-sunod na inability to wage nationwide campaign cannot be just because wala silang kakayanan, no? So dapat may karapatan pa rin silang tumakbo. So ganun na yung mga huling desisyon ng Supreme Court na medyo dapat hinay-hinay ang COMELEC sa pagbabawas ng nuisance candidate. In fact, may isa na dinisqualify as nuisance noong 2019, nanalo sa Supreme Court. Problema yung COMELEC noong 2022, dinisqualify ulit. Nanalo ulit sa Supreme Court. Hindi ko lang alam kung tatakbo pa yun. Marquez, di ba? Yun ang mahirap siyang desisyonan but operational yung Sabi mo, light ang question. to me indicates an area of reform that we should also be sabi nila, i-vet pa dapat ng COMELEC. I'm not sure if we want COMELEC to vet. Oo. May isa pa akong question. Ito naman kasi alam natin the very ang baba ng standard, 'di ba, pag-file ng candidacy. But I'm wondering kung pwedeng i-require ng COMELEC yung pagsasubmit ng psychiatric test para maiwasan na natin yung mga kandidato at saka mga nananalong baliw, 'di ba? Pero it doesn't mean gagamitin niyo sa pag-disqualify. Pero parang information na rin na alam ng mga tao na yan, walang clearance sa psychiatric test niya. Tumakbo ka, pero at least alam ng mga tao na merong mental concerns or diba? Yung mga ganon. Pwede ba yun? Baka matalo pag nagkaso sa Kasi hindi mo naman siya dinidisqualify eh. Dinadagdag mo lang siya sa mga available information na alam ng taong bayan. Kaya baka lumusot, no? Kasi yung drug testing halimbawa, ni-require yan sa mga senatorial candidates. Pero sabi ng Korte Suprema, nag-a-add ka na ng substantive requirement which is not found sa Constitution. Pero kung hindi mo naman gagamitin ground for disqualification, baka pwede. You just ask it para itong isang kandidato na to, drug addict to. Hindi siya dinidisqualify sa pagiging drug addict niya, but alam ng taong bayan na drug addict siya. So nasa sayo na 'yon. Para may mas dagdag, alam mo na walang plataforma, walang absent lagi. O di ngayon dagdag natin ito, baliw. Ito drug addict. Alam mo ko niyan, sa tingin ko pwede nga dahil lalo na si Chairman Garcia ngayon, yung kanyang I mean to his credit, he is willing to tread the gray area of the law. Yung medyo alanganin. Sige na, magpaliwanag na lang sila kung ano. So I think that is mas madaling ang gawin yan eh. Kasi hindi mo naman i-require. Actually sa batas kailangan may kailangan siyang may platform of government. Di pwede na rin siguro isama yun. Oo nga. So halimbawa, itong si Willie Revilla, sabi niya wala siyang platform of government. Hindi pa rin sila nanalo. Kaya nga, so pwede na siyang tanggalin. Saan? Wala daw siyang platform. Baka lang kasi any name, sila, pero actually, baka pwedeng pumasok yun kasi nakasulat sa batas kung ano yung dapat nandoon sa certificate of candidacy, pwede ko na isama ano yung dapat naka-attach. Kung requirement yung platform at wala ka, baka pwede ka nang tanggalin, diba? Yun. Hindi ko alam. Wala pang ganyang so pwede yung gawin. Pwede pala yung isulong sa ating electoral revolution. Sana wag lang pro forma yung i-attach so nila. pwede na natin psychiatric test, drug test, EQ, IQ, physical test. Kasi paano mong magagawa yung trabaho mo kung hindi ka malusog? Yung mga workers nga, bago magtrabaho, bago ka makapasok sa trabaho, tinatanong ka ng exam, di ba? Kasi kailangan physically fit ka para magawa mo yung trabaho mo. Kung tatakbo kang senador, dapat physically fit ka, mentally fit ka, hindi yung makikipagsuntukan ka lang doon para magtrabaho. Alam niyo, nakita ko dyan, it's really giving access to information to voters. Kasi ang problema kasi, ang mga botante, isang issue yan yung hindi equal yung access nila sa information. Yes. So, yung mga nangangampanya lang, at usually nakakapagkampanya at nakakaabot sa mamamayan, yung may pera. So, parang pwedeng maging affirmative action yan, na mayroong ganyang mga information. So, siguro nga. Diba? Hindi naman sila dinidisqualify Ini-inform lang ako. Gusto kong malaman yung IQ level nila. Kung
Walang manalo. Bakit? Hindi naman natin sinabi na kailangan may college degree, kailangan may ano, pero dapat may EQ, mataas din. Although ideally kasi, di ba yan yung dapat nagiging diskurso sa mga kampanya? Yung, yung mamamayan mismo ang magtanong at maging ma-pressure sila na pag hindi ginawa, it's not politically good for you not to comply with that. Yung mga town hall, yun yung ideal. No? But ang problema sa kampanya natin, sa akin kasi ang election parang job fair yan, di ba? Nag-a-apply yung mga kandidato sa trabaho. Tayo yung boss. Tapos yung campaign period is interview period. Ang problema, di ba? Ang nagdi-dictate ng narrative ng interview, yung mga kandidato, di ba dapat ang nagtatanong yung taong bayan kung ano yung plan? So, ano nga, para sabihin lang natin, hindi discriminatory. Nag-apply sila sa trabaho bilang senador, congressman, mayor, ano. Gamitin natin yung pro forma na nire-require sa kahit kaninong empleyado na nag-apply sa trabaho. So, medical test, di ba? Kasama yan lahat O bakit naman hindi nila gagawin yun? So, sasama ko yun sa panawagan ko na electoral revolution. Yung mga ganon. Malaking kwan yan. Lalo kung nagkaroon siya ng electoral impact. Kasi matatakot yung mga kwan. At hindi yan kwan, hindi yan imposible, Cielo. I can remember nung nag-umpisa kami ng campaign finance advocacy, reform advocacy, late 2000. No, hindi pinapansin ng mga kandidato yung kwan, yung sose nila Naging interesado na lang sila sa yung kahit paano pinapacheck sa accountant at yung abogado yung sose dahil may mga tumitingin at may nag-a-advocate, no? Ngayon pag umingay diyan kasama ang media, magkakaroon siya ng impact sa kandidato. At matatakot sila. Napapaisip ko kayo, ano ba yung mga steps na kailangan kong gawin? Kailangan kong magsulat ng petition sa COMELEC. Seryoso ko, gagawin ko to. Yung mga requirements sa trabaho, pati yung certification kasi tayo pag nag-apply ng trabaho, hinihingan tayo ng transcript of record. Yung kopya ng diploma natin para wala nang debate kung gumraduate ba talaga o hindi. Diba? Malalabasan natin yan. Ano ba yung mga hinihingi sa trabaho? Income tax return. Di ba pag nag-a-apply tayo sa trabaho, tinitingnan yan, may TIN ka ba? Nagbabayad ka ba ng tax? Alam mo, maganda dyan. Sabi mo, Professor Cielo Magno asking COMELEC to take the lead. Yes. Hindi, seryoso ako, gagawin ko to. So, anong kailangan kong gawin? Kailangan kong sulatan at saka mag-submit ng petition sa COMELEC for this. I will do this. Okay. Seryoso ako. Wala mo naman sinabi, hindi. Parang Draft mo, ang pinanggalingan yan, parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba? Yes. It's not required, but before I can be convinced whether to hire you or not, you have to show your credentials. Kung yung mga, lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas, hinihinga ng ganyan. O yan, yung history ng conviction, kaso, lahat-lahat. Pinahinga ng clearance sa NBI. Diba? So, I will do that. So, kailangan ko lang magsulat sa COMELEC. It's never been done. So, tingnan natin. Sige. In the long run, maaaring by law. Oo nga. Pero ngayon, diba? Tingnan natin. Oo.